Alright, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po ang inyong abang lingkod, Pastor Erwin Jan Rimos, muli pong nagbabalik sa ating live broadcast. At wini-welcome po natin ang lahat ng ating mga taga-subaybay, taga-panood dito po sa ating broadcast every night from 8:30 to 9 p.m. in the evening time in the Philippines. Marami pong salamat sa lahat ng nakakapansin at sa lahat po ng mga nagbibigay ng interest sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Kinagagalak po ng inyong abang lingkod ang inyong spend time para po manood at makapag-communicate sa atin at mag-send po ng inyong mga katanungan. I hope na nakatulong po sa inyo ang ating mga kasagutan sa munting mga detalye na nais po ninyong malaman. So sa oras na ito mga kapatid, tayo po ay mag-aaral ng isang topiko na alam ko po na isa sa pinakamahalagang topic na dapat po nating pag-usapan. Dahil marami po ang nagsasabi at ang paniniwala nila ang outer darkness ay ang lake of fire. And so, ang atin pong pag-aaralan ngayong gabi ay why the lake of fire cannot be the outer darkness. Ano po ang mga dahilan at mga katotohanan na magpapatunay na ang lake of fire ay hindi po ang outer darkness o ang outer darkness ay hindi po pwedeng maging lake of fire. So bago tayo magbasa ng mga talata na atin pong aaralin, tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Amang banal, dakilang Diyos, maraming salamat po sa gabing ito. Isa na namang opportunity na kami po ay makapag-aral ng inyong mga salita. Dalangin ko po na kayo po manguna sa bawat isa sa amin, maging po sa aming pag-aaral ay hinihiling po namin ang presensya ng banal na Espiritu na siyang magbigay po sa amin ng makalangit na katalinuhan upang maunawaan po namin ang inyong mga salita. Manguna po kayo at magpala sa amin ngayong gabi sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. And so, nais ko pong i-welcome lahat po ng ating mga kapatiran na mga kahabol sa ating pong live broadcast. Sa oras na ito, babahin ko po ang Revelation chapter 20 and I will be start reading from verse 10 pababa po hanggang sa verse number 15. And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophets are, and shall be tormented day and night forever and ever. And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. Verse 13, I am reading Revelation 20, verse 13, and the sea gave the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works. 14, and death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Isang mapagpalang gabi po, Pastor Alberto Aristo ng Sipalay City. Now, mga kapatid, ang context po o ang background nitong mga talata na ating binasa, ito po ay kakatapos lang ng Gog and Magog. Ang Gog and Magog war ay magaganap po sa katapusan o sa ending ng 1,000 years millennial kingdom. The last temptation, according to verse number 8 ng Revelation chapter 20. And shall go out to deceive the nations which were in the four quarters of the earth, Gog and Magog gathered together to battle, and the number of whom is the sand of the sea. So, naliwanag po mga kapatid na dito po sa verse number 10
itatapon po si devil na lumabas galing po sa bottomless pit after the 1,000 years. Lumabas po siya, and then he will be thrown to the lake of fire. So, nais ko pong tingnan ninyo ang katotohanan na ito. Nag-i-exist po ang bottomless pit. At the same time, mag-i-exist po ang lake of fire. So, kinuha po yung devil, pinalabas sa bottomless pit. Sa verse number 7 ng Revelation chapter 20, pagkatapos ng Gog and Magog, siya po ay itatapon sa lake of fire. So maliwanag na sa context po ng Revelation 20, verse 7 to verse 10, yung pinanggalingan ni Satanas ay bottomless pit. Pero ang pagtatapunan po sa kanya after the Gog and Magog is the lake of fire. Pagkatapos po niyan, yan po ay patotoo na ang outer darkness for Satan or the friend without wedding garment, which is the bottomless pit, is not the same place with the lake of fire. Kasi nga galing po siya sa bottomless pit and then itatapon po siya sa lake of fire. So magkaibang lugar po ang bottomless pit at saka lake of fire. And dyan sa punto na yan po ay patutoo at patunay na hindi po pupwedeng ang outer darkness ay siyang lake of fire. Okay? Remember this truth that the occupants of the lake of fire are sinners with body and soul. Basahin ko po ang verse number 20 ng Revelation chapter 19. Ito po yung pinakaunang occupants ng lake of fire. And the beast which was taken, and with him the false prophets that wrought miracles before him, with which he deceived them that had received the mark of the beast, and them that worship his image, these both were cast alive into the lake of fire, burning with brimstone. Alam niyo po ba na itong Revelation 19 verse 20 ay pumapatungkol po sa Battle of Armageddon. Sa ending ng tribulation period, magkakaroon ng war against God and His angels defending the children of Israel, Jerusalem, against all the nations of the world. At ang makakalaban po ng buong mundo ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Ang ending po ng battle na yan ay itatapon po ang beast, false prophets, and them that have the mark of the beast alive into the lake of fire. Yan po yung pinakaunang banggit ng lake of fire na magkakaroon po siya ng occupants. I-compare nyo po yung dalawang talata, mga kapatid, from verse 19 to Revelation 20 verse 10. Magkaiba po ang outer darkness, sapagkat tayo po ay naniniwala, ako po ay naniniwala na ang tatlong outer darkness ay ang tatlong division or chambers of hell. Kaya ipinapakita ko po ang analogy, ipinapakita ko po ang reckoning, yung pagre-reconcile ng mga talata, mga kapatid. This is the first occupants of the lake of fire, and they were cast alive into the lake of fire, body and soul alive. Which means that only sinners with body and soul goes to the lake of fire. Okay? Pagdating po sa Revelation 20 verse 15, after the second resurrection, yung mga galing po sa impyerno na may apoy, ang kanilang katawan ay i-restore. Okay? After that, dahil hindi po nakasulat ang kanilang pangalan sa Book of Life, they will cast into the lake of fire,
with their restored body. Sabi po yan ng Revelation 20:15. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Sapagkat sa Great White Throne Judgment, meron pong dalawang grupo na present. Okay? Revelation 20 verse 7 to 10, pinalabas na po si Satanas to the Gog and Magog. The Gog and Magog ended. The fire came down from heaven to devour the rebellious children of the kingdom, the last batch, and Satan, the devil, will be thrown to the lake of fire. So wala na pong laman yung sa gitna. Pero yung dalawang partition, ito pong impyerno na may apoy at saka outer darkness ng mga unprofitable servant, may laman pa po ito. Pag binasa po ninyo ang verse 13 ng Revelation chapter 20, lalabas po dyan na meron pang plural na partition ng impyerno which is called death and hell. Inilabas po yung dalawang group of occupants ng dalawang bahagi ng underworld. Sabi po dyan, and the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them. Ayan po, plural. Yung partition. Iba po yung death, ito po yung death para sa mga ligtas. Ito naman yung hell para po sa mga hindi nakasulat sa Book of Life. Kaya whosoever, dito po sa dalawang grupo, was not found written in the Book of Life. This group, the unprofitable servant, is written in the Book of Life kasi sila po ay may eternal life. Wala lang silang reward. They are denied to the millennial kingdom. Pero itong grupong ito, doon po sa lugar ng rich man ay hindi nakasulat sa Book of Life. Sila po ay itatapon sa lake of fire with their restored body. Ito naman pong umiiyak sa outer darkness, there shall be weeping and gnashing of teeth, ay papahira ng mga luha. Sila po'y papasok sa eternity. Okay? So, ganyan po. Kaliwanag, mga kapatid. Verse number 14, the entire hell was cast into the lake of fire after the second resurrection. Pag binasa nyo po ang Revelation 20 verse 14, itong kabuuan ng impyerno, yung tatlong bahagi po ng impyerno, ay itatapon, the entire hell will be cast into the lake of fire nung wala na po itong occupants. Yung dalawang occupants ay i-judge pa sa Great White Throne Judgment, gaya ng sinabi ko po kanina. Ito po ay nakasulat sa Book of Life, wala lang reward, denied to the kingdom, suffer loss, cast away. Sila po ay unprofitable, evil, wicked, slothful servant of Jesus Christ na nabartolina ng 1,000 taon, 1,007 at 3 araw at kalahati. Good evening po, Ma'am Ann Casalan from Bacolod City. So napakahalaga po ng mga katotohanan na ito. Now, yun po yung pinakaunang dahilan. Kaya hindi po pupwede na ang lake of fire ay siyang outer darkness. Bakit? Kasi yung Satanas na galing sa bottomless pit na siya ring outer darkness for Satan, the friend without wedding garment, ay palalabasin, Revelation 20 verse 10. Tapos itatapon po sa lake of fire. Diba? So magkaibang lugar ng bottomless pit or outer darkness for Satan and his demons kaysa sa lake of fire. Ang lake of fire ay nag-exist na po at nabanggit na po ito, Revelation 19 verse 20, during the Battle of Armageddon after the 7 years tribulation period. Nung bababa na po ang Panginoong Jesus with the saints and with His holy angels. Itatapon po yung beast, false prophets, and them that have the mark of the beast to the lake of fire alive. Pagdating po sa Revelation 20 verse 10, si Satanas naman ang itatapon. Pagdating po sa verse 14 ng Revelation 20, the entire hell will be thrown to the lake of fire. Pagdating po sa Revelation 20 verse 15, yung kasama po
sa dalawang grupo. Yung whosoever was not found written in the book of life na galing po dito sa lugar ng rich man na may apoy na hindi nakasulat ang pangalan sa book of life, ay after the second resurrection, sila po itatapon sa lake of fire. Okay? Ito naman po nakasulat, sila po ay papahiran ang kanilang mga luha. At sila ay papasok dito po sa eternity, new heaven, in new earth. Tingnan po ninyo ang Revelation 21 verse 4. Kakatapos lang po ng Revelation 20 verse 15. Naitapon na po yung mga hindi nakasulat sa aklat ng buhay to the lake of fire. Pagdating po sa Revelation 20 verse 1, babasahin po natin from verse 1. And I saw heaven and a new earth. And I saw a new heaven and new earth. For the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven. Bababa na po ang New Jerusalem, prepared as a bride adorned for her husband. 3. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them, and they shall be His people, and God Himself shall be with them, and be their God. Pagdating po sa verse number 4, ito na. And God shall wipe away all the tears from their eyes. Eternity na po yan, new heaven and new earth na po yan. There shall be no more death, no more sorrow, no more crying, neither shall be any more pain, for the former things are passed away. Kaya, hindi po pwede, listen to me very carefully, na mayroong outer darkness sa eternity, sa new heaven and new earth, the new Jerusalem. Wala pong outer darkness. Kasi kung may outer darkness pa po, dito, sa new heaven and new earth na ito, iba-violate niya ang verse 4 ng Revelation chapter 20. Matitigil na po ang pag-iyak ng mga unprofitable servant pagka pumasok na sa eternity. Kasi papahiran mismo ng Panginoon ang kanilang mga luha. And wala na po doong death, wala nang mamamatay, hindi gaya po ng millennial kingdom, may 100 years old na mamamatay. Wala nang sorrow, wala nang pag-iyak. Yung crying po is another term for weeping. Synonyms po ang tawag. Neither shall be any more pain. Wala nang masasaktan. For the former things are passed away. So kaya maliwanag po dyan sa unang reason na hindi po pwede na yung outer darkness ay siyang lake of fire. At ang lake of fire ay siyang outer darkness. Alam niyo po ba kung bakit marami po ang dating naniniwala sa outer darkness na bumaliktad? At ngayon ay hindi na sila naniniwala. Kasi nga mali po ang kanilang view. Yung iba dyan, ang view nila, ang outer darkness ay lake of fire. Biruin mo yung servant ni Jesus Christ na hindi lang winork out yung 1 talent. Ilalagay mo sa lake of fire. Lalabas na by works ang kaligtasan mo. Biruin mo yung na-failure lang sa kanyang stewardship, itatapon mo sa lake of fire. Eternal damnation yun. Kaya po, hindi nila may reconcile ang plain na katotohanan about this outer darkness. Kasi nire-reason out nila na ang outer darkness ay para lang sa mga Hudyo. Ngayon, para lang sa mga Hudyo. Makakalusot ka sa Matthew 8 kasi by context, yung actual na kinakausap, mga faithless children of the kingdom of Israel. Actual yon. Ang problema mo doon, future tense yung pagkabanggit.
Doon pa lang sa context, mahihirapan ka ng i-reconcile. Okay? So, meron pang konting point doon. Pero pagdating po sa Matthew 22, na yung context ay marriage supper of the Lamb, wala na pong isang hindi ligtas na Hudyo ang makakapasok sa marriage supper of the Lamb. Diyan ka na mamumroblema kapag ang view mo sa outer darkness ay para sa mga Hudyo. And I don't know kung paano mo gagawa ng mga alibis yan. Kung ang kausap mo ay nakakaalam sa tinatawag na textual context, textual po kung ano yung nasa talata, actual context, at saka prophetical context. Kailangan yung tatlong yan ay ma-reconcile mo. Okay? Ano po ang halimbawa ng sinasabi ko na textual context, actual context, and prophetical context? Halimbawa po, ipagpalagay na natin na ang lalagyan natin ng textual context, actual context, at prophetical context ay ang Matthew 8 verse 13. Tingnan po ninyo kung paano po natin i-reconcile. Sabi po dyan, 12. But the children of the kingdom shall be cast into outer darkness, there shall be weeping and gnashing of teeth. Ano pong ibig sabihin ng textual context? Ano po yung grammatical content na nababasa po ninyo sa talata? Alam nyo po ba na ang verse 12, look at your Bible, ng Matthew chapter 8 ay isang buong sentence? It start with capital letter, but the children of the kingdom shall be cast into outer darkness. Colon. Yung sign po, colon, dalawang dot. Separation po yan. There shall be weeping and gnashing of teeth. Period. Ngayon, ang children of the kingdom ay itatapon sa outer darkness. Ang outer darkness po ay isang place. Sapagkat yung word na into ay preposition na nagtuturo kung saan itatapon yung subject na children of the kingdom. Okay? There shall be weeping and gnashing of teeth. Ito yung kanilang feelings doon sa lugar na pinagtapunan sa kanila. By textual context po yan. Ngayon, ang tanong, ang Matthew chapter 8 verse 12 ba ay historical, actual, or prophetical? O, sagutin mo yan ngayon. Ang Matthew 8 verse 12 ba ay nangyari na, historical, actual, habang sinasabi ng Panginoong Hesus ito ay nangyayari? Actual po. O prophetical, future? Yan. Hindi na po yan pinapansin ng mga nag-aaral kasi hindi naman talaga nila na-dig deeper kung ano po yung context study na tinatawag. Kung ikaw ang tatanungin ko, ikaw na nanonood ngayon, ako mapapanood mo ito, yung Matthew 8 verse 12 ba ay nangyari na nung sinabi ito ng Panginoong Hesus? Or actual na nangyayari habang sinasabi ng Panginoong Hesus? O mangyayari pa sa hinaharap? Kung nangyari na, saan yung kanyang historical reference? Kung nangyayari habang sinasabi ni Jesus Christ, saan ang kanyang patunay na nangyayari nga? Nasa panahon ni Jesus Christ, mayroong kingdom, tapos marami ang lalapit. Nandun si Abraham, si Isaac, si Jacob in the kingdom of heaven. Actual bang nangyayari yan o that is
prophesy. Kapag hindi man may reconcile, ibig sabihin yung view mo ay hindi mo kayang sama-samahin na walang contradiction ang lahat ng katotohanan sa Bible. Kung ako po ang tatanungin, this Matthew 8 verse 12 is prophetical in the sense na ito po ay future tense. The kingdom where Abraham, Isaac, and Jacob will be in the millennial kingdom, sapagkat meron pang mga children of the millennial kingdom, the children of the tribulational saints who will endure until the end of the 7 years tribulation period, the sheep nation na makakapasok po sa millennial reign. Manganganak sila doon at mamamatay ang kanilang mga anak sa ika 100 years old kapag hindi po sila naligtas. Meron po itong reflection sa history. Sino po? Yung rich man and Lazarus. Si rich man na anak ni Abraham o na tinuring na anak. Lineage po ni Abraham napunta sa impyernong may apoy, outer darkness for the sinner. Si Abraham naman ay napunta po sa paradise kasama po ni Lazarus. The future outer darkness for the unprofitable servant. Kaso mayroong pumapagitna sa kanila na great goal fix. Ito po yung outer darkness for Satan and his demons. Ito pong Matthew 8 verse 12 ay meron actual na context. Base sa actual na karakter, habang sinasabi po ito ng Panginoong Hesus, yung mapupunta sa paradise or Abraham's bosom ay ang centurion, sapagkat meron po siyang pananampalataya. Ang mapupunta po rito, probably, kapag namatay po yung mga faithless children of the kingdom of Israel during Christ's period, mapupunta po sila dito sa impyernong mayaman. But specifically, ang Matthew 8 ay future. Kaya, yan po ang basihan ng lahat dapat ng pag-aaral. Kapag nakapagbasa ka ng talata, tatanungin mo kaagad yung sarili mo. Ito ba ay historical? Tapos na ba ito? Ito ba ay actual? Nangyayari ba ito? O ito ba ay mangyayari pa? Kung mangyayari pa ito, kailan mangyayari? So, kailangan mo ngayon alam yung skeletal frame ng eschatology para alam mo kung saan nababagay yung talata sa frame of dispensation. Ay marami po ang nag-aaral at marami po ang naglalabas ng kani-kanilang mga view patungkol rito, pero kapag in-scrutinize mo na yung kanilang view, hindi siya mag-fit sa textual context, sa actual context, at sa prophetical context. Kung mag-fit man siya sa actual context, hindi siya mag-fit sa historical context at saka prophetical context. Kung hindi siya fitted, ibig sabihin something missing. Something wrong. Tayo po, dito sa ating live broadcast, ay wala ho tayong sinasabi na mali, na devil's doctrine. Ako po ay naniniwala na ang kanilang mga view ay may mga point of view. Meron pong point. Pero hindi yun yung entire truth. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa, malapit na ho tayong magtapos. Meron po akong hawak. Ito po ay bahagi ng charger. Kung ikaw ay isang witness dito, kung ano po ang description nito,
Kung dito ka nakatingin sa side na ito, yung makikita mong katotohanan ay yung side lang na ito. Kung dito ka naman sa side na ito, yung makikita mong katotohanan ito lang. Kung dito ka nakatingin, yung makikita mo, itong side lang na ito. Kung nandito ka sa likuran, yung makikita mo yung nasa backside lang. Hindi mo makikita yung nasa harap kasi nasa backside yung iyong view. Ang katotohanan po ay parang dice, mga kapatid. Pakinggan nyo pong maigi ito. Para po siyang dice. Meron siyang sides of the truth. Kaya maaaring nakikita mo yung one side. Nakikita mo yung other side. Kapag tinindigan mo yan, na yan talaga yung totoo, yung kabilang side ay hindi na totoo, magkakaroon ng debate. But if you see the whole picture, kapag nandun na lahat ng puzzle, piece of the puzzle, makikita mo yung katotohanan. Kaya, mahalaga po na makuha natin yung mga missing piece. Ang Biblia ay kabuuan ng katotohanan. Yan po ang ibig sabihin ng rightly dividing the word of truth. Yung word of truth, hindi yung truth na nasa iyo lang. Hindi yung truth na nasa kanila. Hindi yung truth na nandito sa kabila. Hindi yung truth na nasa akin lang. Yung kabuuan nung bawat view ng katotohanan. Pag pinagsama-sama mo, kailangan yung katotohanan will stand. Kapag tinanong mo at sinuri mo, mas lalong lilitaw at liliwanag. Hindi po yung palabo ng palabo. O halimbawa po, sabi nila ang outer darkness ay para sa mga Hudyo lang na unsaved. Ulit-ulitin po natin. Sige, para sa Hudyo na unsaved. Sa actual context ng Matthew 8 verse 12, may point ka doon. Pero yung point mo doon is yung actual context. Kaya ang gagawin mo pag yan ang argument mo, hindi mo na palalabasin sa context ng faithless children of the kingdom of Israel versus the centurion. Kasi pag pinalabas mo siya doon, mabubutasan ka. So yun ang technique po ng mga magagaling dumipensa sa sarili nilang view. Pero pagdating po sa Matthew 22, sabi mo Hudyo yun, singular lang yon, yung friend without wedding garment, tapos nakapasok yon sa marriage supper of the Lamb. Mahihirapan ka na nasabihin sino yun sa lahat ng children of Israel na walang pananampalataya. Sino yung nag-iisang yon na nakapasok sa marriage supper of the Lamb? Nandun ang God the Father, the King. Sino yung may access sa third heaven, the abode of God, where God the Father is sitting? Kasi nandun po yung venue ng marriage supper of the Lamb. Alam mo, kaibigan, dudugo yung utak mo dyan. At kahit tumambling-tumbling ka pa ng ilang beses, hindi mo maire-reconcile yan. Kasi kung singular lang yan, you must give a singular person, entity, o singular character na mag-fit doon sa description niya. Magkakaproblema ka. So, hindi ko pwedeng tanggapin yung panghudyo lang dahil sa first mention na sinasabi ninyo sa Matthew chapter 8. Kasi hindi yan mag-fit sa textual context. Kapag inisa-isa yung word, hindi fit yan doon. Pangatlo, yung Matthew 25 verse 30. Paano mo masasabi na yung nandun sa parable of the talents, puro Hudyo yun? Gayong kung yun ay judgment seat of Christ, judgment of all the steward, the sons, the sheep, the soldiers, the saints, the servants. Mix na yun. Mix na.
Di ba? Sa judgment seat, hindi lang mga Hudyo ang i-judge doon. Pwera na lang if you will make your alibi na hindi judgment seat yun. Yung Lord doon sa Matthew 25, may divinity, yun ay ang Panginoong Yesus. Kausap niya yung sarili niyang servant, his own servant. Kung sasabihin mo na hindi servant ni Jesus Christ yun, so ibig mong sabihin nagsisinungaling si Jesus Christ sa Matthew 25 na kanyang servant yun. At nagkamali si Jesus Christ kung sino ba talaga yung servant niya o hindi. Yung faithful lang yung servant niya. Hindi ba sabi niya sa John 10:27, My sheep hear my voice and I know them and they follow me and I give unto them eternal life and they shall never perish. Di ba ang kaligtasan ay by grace through faith? Kapag tinanggap mo si Jesus Christ, John 1:12, you will become the Son of God. Di ba ang dami mong bubungguin na mga fundamentals of faith? Pero bakit mo pa rin itinutuloy yan? May money involved ba dyan? Ano ba yung talagang pakay mo? Truth ba talaga ang hinahanap mo? Ano ba talaga? So yan po mga kapatid. Kaya sana po makarating itong ating broadcast sa mga tunay na naghahanap po ng entire truth of the Bible. Kasi sayang po ito. Sayang po ito mga kapatid. Kayo po na naniniwala sa outer darkness, marami pa po kayong madidiscover. Yung natutunan po ninyo, pabalat lang po yun. Kapag tumutok po kayo sa mga live natin, siguradong madadagdagan po yung mga detalye na alam ninyo. To know is one thing, but to defend what you know is another thing. Maganda po na tanggap nyo, naniniwala kayo, pero ibang usapan na po kung paano nyo ito i-defend. Kasi bubungguin ninyo lahat ng pananampalataya na meron sa iba't ibang denominasyon. At kapag hindi mo alam kung bakit ka naniniwala at bakit mo pinaninindigan itong outer darkness na tatlong bahagi ng literal hell in the heart of the earth, hindi ka makakatayo. And you will lose what is entrusted to you. Kaya mahalaga po ito mga kapatid. So dalangin ko po that you will share the live at makatulong po tayo doon sa mga naghahanap ng katotohanan. And tayo po naman, hindi tayo namimilit ng ating view. If you disagree with what we are talking about in this live, you have your own freedom. Okay? Ako po ay nagpapasalamat sa mga nanunood na meron pong interest sa ating broadcast. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sa mapagpalang gabi po, ang inyong abang lingkod, Pastor Erwin Jan Rimos. Tayo po ay manalangin at ibalik na natin sa Panginoon ang kapurihan. Amang banal, dakilang Diyos, masaya po kami ngayong gabi sapagkat isa na naman pagkakataon na nadagdagan po ang aming nalalaman sa inyong mga salita. Manguna po kayo at i-bless nyo kami ng makalangit na katalinuhan upang mas maunawaan po namin ang pag-aaral ng inyong mga salita. Manguna po kayo, mag-bless, bigyan kami ng masarap na pamamahinga ngayong gabi at gisingin bukas upang harapin namin ang bagong hamon ng buhay. Kayo po ang lahat sa amin at kung wala po kayo, Panginoon, ay wala po kaming magagawa. We ask all these things in Jesus' name. Amen and amen. Maraming salamat po. God bless sa ating lahat and good night.